Hindi lang sa panganganak, kundi sa lahat ng pangangailangan pangkalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya. Sa mga balitang ipabandila, away trapiko sa Antipolo, nauwi sa pamamaril. 4 ang sugatan, kabilang ang kasitang sospek. Patong-patong na kaso na isalbanag laban sa namaril sa road rage. Sospek, ikiniit na self-defense ang nangyari. Kanina, 4 na lugar sa Metro Manila, Pangasinan, Butuan at Catanduanes nakaranas ng Danger Level 8 Index ayon sa Pag-asa. At reaksyon ng isang bloom tungkol sa issue umano'y ni na Sean Castro at miyembro ng P-pop girl group na pinili na si Stacy. Reaksyon sa ibang blooms na nagpapaalam na sa bini pa umalis, tutukan live. Ang balitang yan, babandila na! Kapamilya Roblox, 4 ang sugatan ang nauwi sa pamamaril dahil sa away, trapiko o road rage sa Antipolo. Sinubukan pang tumakas sa suspect pero agad itong nahuli ng Antipolo Police. Yan ang report sa TV Patrol ni Miss Easily. Sa video na ito, sinusuntok ng lalaki na nakaputing t-shirt ang isa pang lalaki na naka-helmet. May mga pumagitna para umawat. Pero maya-maya, bumunot na ng baril ang lalaking nakaputing t-shirt at paulit-ulit na pinaputukan ang kaalitan hanggang bumagsak ang biktima sa kalsada. Nagpatuloy pa siya sa pagpapaputok ng baril at saka pinuntahan ang isang babae sa gilid ng kalsada para buhatin at isakay sa nakaparadang sasakyan. Makikita rin na inurong pa niya ang katawan ng binaril na biktima bago sumakay sa sasakyan at humarurot paalis. Nangyari ang insidente sa bahagi ng Marcos Highway sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, Linggo ng hapon. Ayon sa Antipolo Police, tinamaan ng bala sa ulo ang 52 anyos na rider. Kritikal ngayon ang kanyang kondisyon. Tinamaan din sa kanang braso ang 22 anyos na anak ng rider, habang tinamaan sa may dibdib ang 29 anyos na lalaki na sumubok umawat sa gulo. Tinamaan din ng bala sa hita ang kasamang babae ng suspect. Agad isinugod sa ospital ang mga biktima. Sa hot pursuit operation, nahuli ng mga pulis ang suspect sa Barangay Mayamot, Antipolo City. Nagkaroon ng habulan and eventually, naaresto natin yung gunman dun mismo sa border control point natin. Ayon sa 28 anyos na suspect, nagmamadali siyang magmaneho dahil may hinahabol umano siya nang bigla naman siyang harangin ng mga nakamotor. May kumumpronta po sa akin na, ayun po, rider, ganyan, pinagmumura po ako, patayin mo ba kami? Yung isa pong lalaki na naka-helmet, yung matanda po na hihinto sa akin, bubunutan po ako ng baril. Siyempre bilang po akong gun owner din, matitrigger po ako sa ganun. Ayaw umanong magpaawat ng rider hanggang sa nauwi sila sa suntukan. Pinagtulungan din umano siya ng mga kasama nito. Susuntok po nila ako sa ulo, sa dibdib, sa katawan. Kaya ako po kinuha yung baril ko sa may sasakyan. At bigla po sumugod pa sa akin yung mga matanda. Tapos yun, doon ko na po siya na tamaan. Hindi ko naman po gusto na mangyari yun. Nablangko na po talaga ako kasi ang sakit na ng katawan ko na sa bugbog po nila . Nakuha sa suspect ang isang 9mm pistol. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente. Easily, ABS-CBN News. Naharap naman sa kasong multiple frustrated murder at paglabag sa gun ban ang suspect na si alias Kenneth na namaril sa nakagitgitang rider. Sa pagbabandila ni Mr. Dennis Dapo sa report sa TV Patrol,
Apat sa mga biktima ay nananatili pa rin sa pagamutan, pero ang pinakatinutukan nila kagabi ay kalagayan ng 52 taong gulang na rider na binaril sa ulo ay nananatili daw sa kritikal na kondisyon. Panoorin po natin ang report. Ito ang video habang humaharurot ang isang itim na SUV sa Marilaki Highway sa Boso-Boso, Antipolo City. Naka-hazard pa ang SUV na palipat-lipat pa ng linya sa kalsada. Hanggang sa isang bahagi ng video, makikita na muntik ng masagi ng SUV ang nakamotorsiklo na may kuha sa video. Sa hiwalay na video na naipost sa social media, makikita na ang isang lalaking nakasuot ng puting t-shirt na nakikipagsuntukan sa dalawang lalaki na nakasuot ng helmet. Ang nasabing lalaki ang driver ng itim na SUV. At ang makasumunod pang eksena ay kinagulat na ng lahat nang biglang magpuputok na ng baril ang driver ng SUV. Sugatan ang mag-amang nakamotorsiklo na nakaaway ng sospek. Tinamaan din ang isang lalaking umaawat lamang at ang mismong kasintahan ng sospek. Nakalabas na ng ospital si alias Patrick na tinamaan ng bala sa kanang braso, pero ang kanyang ama nananatiling nasa kritikal na kalagayan. Kanina po tinext po ko ng mother ko, sinisi-CPR na daw po siya kasi mina na po yung heartbeat niya. Sabi ng suspect na nakilalang si alias Kenneth, pinagtanggol lamang niya ang kanyang sarili. Ilang beses na umano siyang humingi ng paumanhin, pero pinagtulungan pa rin umano siya ng mag-amang nakamotorsiklo. Sa family ng nakausap ay nakainkwentro ko, pasensya na po talaga. Pinagtulungan po nila ako, hindi ko po talaga ginusto yun. Talagang ano lang po talaga, nagdilim na lang po talaga paningin ko. Binanatan pa rin po ako nung naka-helmet. Ayaw pa rin niya tumigil, kaya po talagang na-trigger po talaga ako. Natakot na po kasi ako parang kukuyugin po ako Sabi ng Antipolo City Police, sa korte na lamang patunayan ng suspect na self-defense lamang ang kanyang ginawa. May firearms ba yung mga kalaban niya? So wala naman tayo nakita doon na ginamit niya yung illegal firearms sa pagdepensa. Hindi naman, wala namang firearms yung kalaban niya rin. Sa investigasyon, 8 beses nagpaputok ng kanyang caliber 9mm ang suspect. Record shows na license po ang baril niya, pero useless po yun kasi nga po mayroon po tayong gun ban. So suspended po lahat na dalhin o ilabas ang firearms sa inyong mga tahanan. Road rage po talaga ito. Hindi ito plan, hindi ito planado. It's a road rage talaga. It's a burst of emotions na mali ang reaksyon. Ayon sa suspect, galing sila sa isang resort kasama ang pamilya at nagmamadali silang habulin ang sasakyan ng kapatid dahil may naiwan na cellphone doon ang kanilang kasama. Hindi po kami nagigit-gitan. Talagang nagsasay na po ako, nagbubusina po ako na parang nagmamadali po, ganun. Sila po talagang pero iniwasan ko naman po sila hanggat maaari. Mula sa frustrated homicide, multiple frustrated murder na at paglabag sa Comprehensive Firearms Law at Omnibus Election Code ang inihaing kaso ng Antipolo City Police laban sa suspect. Makita nyo naman yung mga biktima, wala naman silang hawak na patalim, no? And other deadly weapon. And yung nakita nyo yung isa is 2 beses niyang binaril yung isa, kaya frustrated murder yung ikakaso natin. Ilang beses ding humingi ng tawad ng suspect sa mga biktima. Kaninang umaga, personal na binisita pinarangalan ni PNP Chief Romel Marbil ang mga pulis Antipolo na agad rumisponde at nakahuli sa armadong suspect. Samantala, nagsasagawa na rin ang sariling investigasyon ang Land Transportation Office kung saan posibleng matanggalan ng driver's license ang suspect. Pinadalhan na rin ng show cause order ng LTO ang driver ng SUV at driver ng mga motorsiklo na nasangkot sa insidente. Sinabi po ng suspect na handa niyang harapin ng kasong isinampa laban sa kanya at kanyang iginiit din na hindi siya tumagas sa nasabi pamamaril dahil ang ginawa daw niya ay itatakbo niya yung kasintahan sa ospital bago pa siya susuko. At sinabi ng PNP Chief Romel Marbil na mas marami checkpoint ang kanilang ipabakalat kasama ng Highway Patrol Group. At anong klaseng pagkatao ng suspect na si alias Kenneth? Natanong doon ng pulisya na sinabi na ito naman ay walang masamang record o wala pang kasong nakakapitong 28 anyos na suspect at isang negosyante.
Bakit daw po may baril ang suspect? Meron siyang lisensya at lisensyado naman po ang baril pero hindi binanggit kung may pag-aari ang baril at siya ay taga Quezon City na pauwi na sana nung mangyari ang insidente kaya lamang yung baril ng suspect ay walang exemption sa COMELEC sa PNP kaya hindi rin siya allowed na magdala ng baril. Ang kanyang sinasabi ng kanila nakakapanayam doon pa rin sa loob lamang ng kanyang SUV at kinuha niya lamang yun nung ipagtatanggol lang ang kanya sarili pero sa PNP base sa video ng baril ay sukit-sukit niya nung siya ay bumaba sa SUV. 4 na lugar sa Metro Manila, Pangasinan, Butuan at Catanduanes ay nakaranas ng danger level heat index kanina po ngayong Martes. Ayon sa Pag-asa, alamin natin kay George Madrid. Kanina po ay 4 na lugar ang inaasang magkaranas ng danger level heat index. Nitong Martes kanina po, sinabi ng Pag-asa sa araw-araw ng pagtataya. Ang Pag-asa ay nag-uuri ng heat index sa pagitan ng 42 degrees Celsius at 51 degrees Celsius sa kategoryang panganib na nagdudulot ng mga panganib sa kalusugan tulad ng heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Kahapon, oras ng alas 5, sinabi ng State Weather Bureau na ang pinakamataas na heat index na inaasahan sa bansa sa Martes ay maging 46 degrees Celsius na mararamdaman sa Dagupan City, Pangasinan. Inaasahang masusukat ang 43 degrees Celsius heat index sa Iba, Zambales at Vera, Catanduanes. Samantala, maaaring umabot sa 42 degrees Celsius ang Butuan City, Agusan del Norte. Sa Metro Manila, inaasahang tatama sa 37 degrees Celsius ang Naiya, Pasay City at Science Garden, Quezon City. Ang heat index mula 33 degrees Celsius hanggang 41 degrees Celsius ay nasa ilalim ng kategoryang matinding pag-iingat kung saan posible ang mga heat cramp at pagkaubos ng init at ang patuloy na aktibidad ay maaaring humantong sa heat stroke. Ang heat index ay sumusukat kung gaano kainit ang nararamdaman nito sa katawan ng tao kasama ang kahalumigmigan kasama ang aktwal na temperatura ng hangin. Sinabi ng Pag-asa na maaaring tumama ang heat index na aabot sa 50 degrees Celsius sa ilang bahagi ng bansa sa panahon ng tagtuyot ngayong taon. Ayon sa Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez, ang pinakamataas na heat index ay maaaring maramdaman ngayong Abril o Mayo. George Madrid, ABS-CBN Rolex News. At susunod na, reaksyon ng isang Bloom tungkol sa issue umano'y nina Sean Castro at miyembro ng P-pop girl group na Bini na si Stacy. Ibang Blooms na nagpapaalam na sa Bini para umalis, tutukan live. Huwag bipitiw sa Bandila Vlogs.
Samantala, may reaction po ang isang Bloom o fan ng BINI tungkol sa umano'y issue ni na Sean Castro at miyembro ng P-pop girl group na BINI na si Stacy. At may reaction po din ng isang Bloom tungkol sa ilang mga Blooms na nagpapaalam na sa grupong BINI para umalis dahil sa issue sa TikTok. Alamin natin live, ibandila mo Dorles Salvacion mula sa Brookhaven at makakausap po natin ang kaibigan niya si Kapare De Lotanos. Dors, Caps, magandang gabi. Jasper, ito nga kasama natin ang Bloom o fan ng BINI, ang kaibigan kong si Kapare De Lotanos. Caps, pwede bang bumati ka kay Jasper tapos dos? Okay, magandang gabi din sa iyo, Dors, kaibigan, sa iyo din, Jasper, at pati na rin po sa mga nanonood sa Bandila Vlogs. Okay, Caps, kaibigan, anong reaction mo sa issue tungkol kay Sean Castro at BINI Stacy? At ano rin ang reaction mo tungkol sa nabawasan na ang mga Blooms dahil sa issue? Dismayado ka ba dito? Alam mo, Dors, tungkol sa issue ni na Sean Castro at BINI Stacy ay wala pong katotohanan yan. Hindi po sila magjowa at hindi po taken si Staku. Kundi single lang po, no? At sa TikTok po ni Staku, yung mga minor de edad or 17 pababa ay hindi na po makapasok sa profile ni Stacy, kundi mga 18 above na po. Or 18 above lang po ang pwedeng makapasok sa TikTok account niya. So ako po 20 na at medyo malapit na ang birthday ko sa April 26 pa. April 26 pa po yun ha. Ang reaction ko naman po sa ibang Blooms na nagpapaalam na sila sa BINI ay nakakatismaya po kasi halimbawa sa TikTok nabawasan na po yung followers ng BINI page, yung official account nila, lalo na po yung lahat ng mga BINI members. Sigurado po ako na kung bakit po sila umalis kasi nga po, it's because the issue tulad ng taken na ba si Mika tapos yung kay Sean Castro at Staku, ang masasabi ko po dito ay wala pong katotohanan. Hindi po totoo yun. Sa reaction ko po sa ibang mga Blooms na nag-leave, sana umalis na kayo. Huwag na kayong babalik dito dahil desisyon nyo yan na umalis kayo kasi naiinggit kayo sa kanila di naman po totoo yun. At anong akala nyo sa mga miyembro ng BINI? Maka-over pa ba kayo? Hindi, no? Sino sa dalawa ang kawawa? Yung BINI o kayong mga Blooms na bashers at maalis kayo bilang Bloom? Siyempre yung BINI. Siguradong dismayado na sila kasi nabawasan na yung mga followers nila tapos baka yung mga miyembro mapupunta na sa panganib. So kayong mga bashers at mga Blooms na umaalis ang may kasalanan. Kaya wag na kayong gumawa ng issue at mga sarili niyong kwento kasi mas kawawa pa ang mga miyembro ng BINI. At tandaan nyo to, hindi ako susuko at hindi ako titigil hanggat hindi kayo titigil. At Dorles, sigurado dismayado kayo sa nangyari, no? Pati ikaw, dismayado ka rin, no? Oo, Caps. At least ikaw hindi ka na gumagawa ng kwento at issue. Siyempre kasi damay-damay na ang buhay ng BINI, pati mga Blooms, damay-damay na rin. Oo nga eh. At yun lang naman yung mga reaction at mga sasabihin ko tungkol dyan. Okay, so maraming salamat sa iyo. Hulog ka talaga ng langit at ikaw ay isang mabuting tao at mabuting Bloom na hindi kasama sa gumagawa ng issue. Muli, maraming salamat Kapare De Lotanos. Okay, maraming salamat din, Dors. Hulog ka rin ng langit. Maraming salamat sa isang Bloom na si Kapare De Lotanos at sa iyo din, Dorles Salvacion, live mula sa Brookhaven.
At kaunting opinion ko po kapamilya Roblox tungkol sa Bini. Sigurado po na wala na po silang pakialam kung nabawasan na sila ng followers sa TikTok. Buhay na mga Blooms yan, sariling buhay nila yan. Yung mga Blooms kasi maalis pa dahil talaga sa issue. At nagdadaan na naman ng isang araw ng pagbabalita. Isang araw na bahagi ng kasaysayan. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Jasper Taboslos sa ngalan ng ABS-CBN Roblox News in the service of a Filipino sa ilalim na nag-iisa nating bandila.